Nagtatampok ang mga bundok ng Visayas ng halo-halong mga taluktok ng bulkan at magagandang hiking trail sa mga isla. Karamihan sa mga bundok sa Visayas ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga tropikal na rainforest, mayamang biodiversity, at mapaghamong, hindi sementadong mga landas na nangangailangan ng mga bihasang gabay, partikular sa ilang mga rehiyon. Narito ang top 10 highest mountains sa Visayas. Ngunit bago yan ay huwag kalimutan i-click ang like, subscribe button, and notification bell, para laging updated sa mga video na ating ginagawa, para sa inyong dagdag kaalaman. Salamat! 10. Osmeña Peak. Ang Osmeña Peak, na matatagpuan sa Dalaguete, Cebu, ay ang pinakamataas na punto sa lalawigan na may taas na 1,013 metro sa ibabaw ng dagat. Kilala sa kakaibang kumpol ng mga matutulis na limestone hill, nag-aalok ito ng 360-degree na mga tanawin, madalas ikumpara sa Chocolate Hills. Nagtatampok ang tuktok ng hanay ng masungit, berde, at mabatong burol na nagbibigay ng malawak na tanawin ng baybayin ng Cebu at mga kalapit na isla. Siyam. Mount Pangasugan. Ang Pangasugan, na matatagpuan sa Baybay, Leyte, ay may taas na humigit kumulang 1,158 metro, o 3,800 feet sa ibabaw ng dagat. Ito ay isang tanyag na bundok sa Eastern Visayas na kilala sa matarik na topography, makapal na kagubatan, at bilang last forest frontier sa rehiyon. Ito ay bahagi ng Leyte Cordillera at isang kritikal na conservation area na tahanan ng iba't ibang endemic na species. Bagamat itinuturing na isa sa pinakamataas sa lugar, ang Mount Pangasugan ay may bahagyang mas mababang peak kumpara sa ilang bundok sa Mindanao o Negros, ngunit nananatiling makabuluhang landmark sa Leyte. 8. Mount Napulak. Ang bundok Napulak, na matatagpuan sa Igbaras, Iloilo, ay may pinakamataas na elevation na humigit kumulang 1,239 na metro, o 4,065 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamataas na taluktok sa lalawigan ng Iloilo, na kilala sa kakaibang hugis ng nipple na summit na natatakpan ng napakalaking rock formation. Ang Mount Napulak na ang ibig sabihin ay nipple sa lokal na wika dahil sa bilugan na bato na nasa pinakatuktok nito. Ang bundok na ito ang pinakasikat na destinasyon sa hiking sa Panay, dahil sa madaling pag-access nito mula sa Universidad na Bayan ng Mayagao at ang pangunahing sentro ng komersyo sa rehiyon ng Iloilo City, kung saan maraming lokal na mountaineer ang nakabase. 7. Mount Taal-Inis. Ang Mount Taal-Inis, kilala rin bilang Cuernos de Negros, o Horns of Negros, ay ang pangalawang pinakamataas na tuktok sa isla ng Negros sa Pilipinas. Ito ay isang komplikadong bulkan na may elevation na humigit kumulang 1,862 metro, o 6,109 feet sa ibabaw ng antas ng dagat, na matatagpuan sa lalawigan ng Negros Oriental. Ang Cuernos de Negros Volcanic Complex ay sikat sa mga bisita para sa natural na kapaligiran ng kagubatan at maraming mga lawa ng bulkan na napapalibutan ng mga bundok. 6. Mount Amindon. Ang Alto Peak, na kilala rin bilang Mount Amindon, ay ang pinakamataas na tuktok sa Leyte at sa rehiyon ng Silangang Visayas, na may taas na 1,325 metro, o 4,347 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Matatagpuan ito sa loob ng bulubundukin ng Anunang Limasawa sa Ormoc City. Ang pinakamataas sa Silangang Visayas, ang Alto Peak ay marangal na nakatayo sa isang magandang lupain, ang Lake Danau National Park, tahanan ng maraming iba't ibang fauna at flora. Ang domain ay tahanan din ng mga pamayanang magsasaka na ang mga taniman ng gulay at malamig na klima ay medyo nakapagpapaalaala sa Cordilleras. 5. Mount Mandalagan. Ang Mount Mandalagan, na matatagpuan sa Northern Negros Natural Park, ay umaabot sa pinakamataas na taas na 1,885 metro, o 6,184 feet sa ibabaw ng antas ng dagat.
Ito ang pinakamataas na tugatog sa Northern Negros Occidental at nagtatampok ng isang komplikado, mabigat na eroded na tanawin ng bulkan na may mga aktibong fumarole at umuusok na bunganga, tulad ng sikat na tinagang dagat. Ang Mandalagan ay isang sulfuric, fumarolic, potensyal na aktibong stratovolcano. Ang Mandalagan ay kilala rin bilang nahigda nga babae o lying women para sa mga Bacolodnon at Negrens. 4. Mount Baloy. Ang bundok Baloy, o Mount Baloy dako na matatagpuan sa hangganan ng Iloilo, Aklan, at Antique, ay may taas na 1,958 metro, o 6,424 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Bagamat minsan ay tinutukoy bilang bahagi ng Panay Trilogy, hindi ito ang pinakamataas na tugatog sa isla ng Panay. Ang Mount Baloy ay isa sa mga adventures na nagtutulak sa iyo sa gilid ng iyong comfort zone. Ito ay isang matarik na pisikal na hamon, ngunit ito ay ang mahirap na mga kondisyon na ginagawa itong isa sa mga pinakamapanghamong pag-hike sa Pilipinas. 3. Mount ng Tod. Ang bundok ng Tod ay ang pangalawa sa pinakamataas na tuktok sa isla ng Panay at ang pangatlo sa pinakamataas sa Visayas, na may taas na 2,074 na metro, o 6,804 feet sa itaas ng antas ng dagat. Matatagpuan sa hangganan ng Hamindan, Capiz, at Barbaza, Antique, madalas itong kilala bilang pinakamataas na rurok sa lalawigan ng Capiz. Ang Mount ng Tod ay sikat sa Sea of Clouds nito at mayaman sa magkakaibang flora at fauna at mossy forest. Ito ay bahagi ng Central Panay Mountain Range, ang pinakamahaba at pinakamalaking bulubundukin sa Panay at Western Visayas. 2. Mount Madjos. Ang Mount Madjos, na matatagpuan sa Kulasi, Antique, ay ang pinakamataas na tuktok sa isla ng Panay at ang pangalawa sa pinakamataas sa Visayas, na nakatayo sa humigit kumulang 2,117 metro, o 6,946 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Ang bundok ay pinakasikat sa kanyang Crown Shyness Forest, Mossy Forest, Sea of Clouds at mayaman sa magkakaibang flora at fauna at may 14th na mga falls pababa sa mga dalasdis nito at kadalasang malumot na natutulog na bulkan. 1. Mount Canlaon. Ang Mount Canlaon ay isang aktibong stratovolcano at ang pinakamataas na bundok sa Negros Island sa Pilipinas, na nagreranggo din bilang pinakamataas na tuktok sa rehiyon ng Visayas sa 2,465 metro, o 8,087 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Matatagpuan sa gitnang Pilipinas, ito ay isang prominent, madalas na aktibo, at tanyag na destinasyon sa pag-akyat. Ang pinakaaktibong bulkan sa Visayas, ang Canlaon ay sumabog ng higit sa 40 beses mula noong 1819. Ang mga pagsabog ay karaniwang freatek na maliit hanggang sa katamtamang laki na gumagawa ng maliliit na abo na bumabagsak sa paligid ng bulkan.